Habang naglalakad sila palabas ng kastilyo, natanong ni Jinho ang isang larawan ng isang babae at nabighani siya sa kagandahan. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsusuri, napagtanto niya ang buhok at pananamit ng babae at nagsimulang maghinala na ito ang Frost Queen na inilalarawan sa larawan. Tinanong niya ang Frost Queen tungkol dito at hinihiling na tanggalin ang kanyang piring, at sa sinabing iyon natarante siya, at tinanggihan niya ang pagtanggal sa kanyang piring at hinimok siya na umalis na sila sa kastilyo. Nang makabalik na sa asosasyon, sinabi ni Chaeson na si Jinho ay mukhang isang tao na na-rescue nila mula sa isang desyerto na isla. Nagtanong si Jinho kung ganoon na ba kasama ang kanyang hitsura, ito'y hindi naman at nagpasalamat si Chaeson sa kanyang pagbabalik na ligtas. Samantala, pinag-usapan ng mga tao ang kanilang pagdududa kung talagang bahagi ng asosasyon si Jinho. Lumabas sila ng silid, pagkatapos ay humingi ng tawad si Chaeson kay Jinho para sa reaksyon ng mga tao sa kanyang pagbabalik, at ipinahayag ang mga paghihirap ng asosasyon noong wala siya. Ang mga reklamo mula sa mga sponsor at kahilingan sa komisyon ay tumigil, at ang ilan ay humiling pa na maibalik ang kanilang mga pondo. Ang presidente ay nahihirapan, ngunit wala silang magagawa kung wala si Jinho, na siyang nagtayo ng reputasyon ng asosasyon. Pagkatapos, sinabi ni Jinho na hindi nila kailangang bigyang pansin ang mga opinyon ng mga tao pagdating sa reputasyon ng asosasyon. Nagpahayag ng pag-aalala si Chaeson tungkol sa mga negatibong saloobin ni Jinho pagkatapos lamang ng 3 buwan, pero nilinaw ni Jinho na ipinaglalaban niya ang kanyang sariling mga layunin at hindi para sa iba. Inamin ni Chaeson na tama si Jinho, at sana ay na-realize niya ito ng mas maaga. Pinagaan ni Jinho ang mood niya at biniro ang paminsan-minsang kakapalan ni Chaeson. Nagbiro si Chaeson kay Jinho na masyado siyang makapal din para gampanan ang kanyang mga tungkulin, tulad ng pagbibigay ng mga mensahe mula sa Big Six. Sa opisina ng Dokkaebi Guild, ipinaalam ng isang mensahero sa Guildmaster na si Shinan, na hinihiling ni Spectre na mang-alap ng impormasyon tungkol sa mga fiend at ipadala ito sa loob ng 30 minuto. Inutusan ng Dokkaebi Guildmaster ang mensahero na i-compile at ipadala ang lahat ng impormasyon sa ibaba ng mid-level. Gayunpaman, nag-alinlangan ang mensahero at naghinala na si Spectre ay gumagawa ng katulad na kahilingan sa iba pang mga guild, nang makita niya ang ibang mga mensahero mula sa Big Six. Napagtanto ni Shinan na sinadya ito ni Spectre na magkumpetensya ang mga guild sa isa't isa. Ipinagpapalagay niya, na alam na ni Spectre na nagkasundo ang mga guild na limitahan ang impormasyong ibibigay nila. At malamang na plano ni Spectre na hindi pansinin ang mga hindi nagbibigay ng mahahalagang impormasyon. Naramdaman ni Shinan na lahat sila ay kinokontrol ni Spectre. Pagkatapos ay nag-utos siyang ibigay ang lahat ng impormasyon, maliban sa mga classified at top secret. Iniisip ni Shinan ngayon, na nililinaw na nila kay Spectre ang kanilang paninindigan upang ang Dokkaebi Guild ang tanging guild na kanyang matutulungan. Habang naghihintay sa mga tugon ng mga guild, naisip ni Jinho ang panganib na kanyang ibinigay sa pamamagitan ng pagtatakda ng 30 minutong deadline para sa kahilingan na impormasyon. Nais niyang ibaling ang mga diskarte ng mga guild master laban sa kanya. Natanggap na ni Jinho ang mga tugon mula sa Big Six guilds, na dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Ipinagpalagay niya na malamang na gumawa ng kasunduan ang mga guild na limitahan ang antas ng impormasyong ibibigay nila sa kanya, noong panahong wala siya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na makipagkumpetensya sa isa't isa, nakakuha siya ng mahalagang impormasyon na hindi mabibili ng pera. Naniniwala si Jinho na sa kabila ng tinaguriang The Big Six, marami pa silang dapat matutunan. Plano ni Jinho na pumunta sa second floor frontier sa loob ng 10 araw, at para ihanda ang sarili, nagpasya siyang isaulo ang lahat ng impormasyong ipinadala ng Big Six. Gayunpaman, nararamdaman niya na siya lang ang naghahanda habang nanunood ng TV ang Frost Queen. Nagpaliwanag ang Frost Queen na nag-aaral siya ng kultura ng tao. Tinataya ni Jinho na aabutin siya ng 4 na araw para basahin ang lahat ng impormasyon. Ang Big Six ay nakipag-assimilate na sa lahat ng sulok ng imperyo sa nakalipas na 25 taon. At may 3 pangunahing faction ang nabuo. Ang Silent Moon at Dokkaebi ay kaanib ng Imperial Family. Nakatuon naman ang Labyrinth at Sky Soul sa pagkakaroon ng kontrol sa ibang mga rehiyon, at ang Silver Constellation ay may kontrol sa Church of the Sun.
Bilang karagdagan, ang Hallam Guild ay nagtatag ng isang bagong mercenary guild na sumasaklaw sa maraming lugar sa kanilang mga tuntunin at aktibidad, na humihiwalay sa tatlong faction. Nagpahayag si Jinho ng kuryosidad tungkol sa mundo ng frontier, na hindi pa niya nararanasan, at iniisip kung anong uri ng lugar ito. Pinisita ni Chae-son si Diakgo at nagsumite ng resignation letter. Nang humingi si Diakgo ng dahilan sa kanyang pagbitiw, ipinaalala sa kanya ni Chae-son ang araw na una siyang dumating sa asosasyon. Makikita ang buhay ni Chae-son ilang taon na ang nakakalipas. Mayroong isang mahusay na healer sa rehiyon ng Sumer sa ikalawang palapag, at tinawag nila siyang Saintos. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagtulong sa iba, ngunit nang malagay siya sa isang krisis na sitwasyon, walang nagbigay ng tulong sa kanya maliban sa isa. Sinabi niya kay Diakgo na pareho niyang nirerespeto si Spectre at pati siya, pero pagdating sa usapin kay Jinho, naalala niya ang layunin niya na nagpa-motivate sa kanya noon. Pinati siya ni Diakgo sa pagkakahanap ng sarili niyang landas, at hiniling ni Chae-son na ibalik ang magic sealing ring sa araw ng kanyang pagbibitiw. Pinayagan siya ni Diakgo sa kanyang pagbibitiw at binabati siya sa kanyang pagbabalik. Sa opisina ni Diakgo, nagpahayag siya ng pag-aalala ng ihayag ni Jinho na ginawa niyang magkompetensya ang Big Six sa isa't isa, at ibinahagi sa kanya ang mga impormasyon. Nang makita ang kalidad ng impormasyon, inamin ni Diakgo na nalampasan nito ang mga impormasyon ng association. Nagtanong si Jinho tungkol sa mga aktibidad ng asosasyon sa ikalawang palapag, at ipinaliwanag ni Diakgo na nagre-recruit sila ng mga manlalaro at nire-restruct ang kanilang network ng impormasyon upang palawakin ang kanilang impluwensya sa frontier. Gayunpaman, ang asosasyon ay nagpupumilit na sabayan ang Big Six, na nakapagtatag na ng teritoryo sa mga pinakamahahalagang lugar sa frontier sa nakalipas na 25 taon, na iniwan ang asosasyon na parang alikabok. Iminungkahi ni Jinho na gumawa sila ng malaking kontribusyon sa isang digmaan, ngunit ipinaliwanag ni Diakgo na hindi ito magiging madali. Pagkatapos ay ipinahayag ni Jinho na pupunta siya sa ikalawang palapag sa loob ng isang linggo. Nahiya si Diakgo na hindi na sila makapagbibigay ng karagdagang suporta para kay Jinho, pero inaliw siya ni Jinho, at sinabing sapat na ang kanilang nagawa, tulad ng pagbibigay sa kanya ng bagong pagkakakilanlan, player's license, kagamitan, at matutuluyan. Ipinahayag ni Jinho ang kanyang pasasalamat sa lahat ng ginawa ng asosasyon para sa kanya. Nakita ni Jinho si Chae-son sa asosasyon at tinanong kung bakit nandito siya. Sumagot si Chae-son na tinutulungan niya ang presidente na ayusin ang ilang mga dokumento, at nagtanong si Jinho kung bakit niya yun ginagawa at sinabing kailangan nilang mapag-usapan ito sa susunod. Pagkatapos ay sinabihan siyang umuwi na dahil malalim na ang gabi, at binati siya ng good night. Lumabas si Diakgo at nakita si Jinho, at nagtanong ito kung bakit niya pinapalate si Chae-son. Naalala ni Diakgo na hiniling sa kanya ni Chae-son na ilihim ang kanyang pagbibitiw. Pagkatapos ay iniba ni Diakgo ang paksa at binigyan si Jinho ng isang note na may address ng isang tao, ang anak ni Gilberto, at iminungkahi na dapat niyang hanapin at tulungan ito. Hindi sigurado si Jinho kung maaalala siya ni Arthur, at sinabi ni Diakgo na makipagkita siya kay Arthur bilang Spectre, pero si Jinho ay pinag-iisipan pa rin ito. Lumabas si Jinho para bumili ng pagkain at hindi niya namalayang may nakatingin sa kanya. Habang naglalakad na si Jinho pabalik, nagulat siya nang may makita siyang isang high-level player. Inilabas ni Calciner ang kanyang pana, ang Final Horizon, at iminungkahi kay Jinho na lumipat sila ng lugar para maglaban. Naguguluhan si Jinho kung bakit siya haharapin ng isang archer ng one-on-one, at tinanong na baka nagkamali lang siya. Sinabi ni Calciner na mali ang iniisip Jinho, at isinasaad na ang panuntunan ay nalalapat kapag ang magkabilang panig ay pantay na tugma sa kanilang mga kasanayan. Pagkatapos ay binyantaan ni Calciner si Jinho na ang mga sibilyang malapit sa kanila ay madadamay at iginiit na sumama siya sa kanya maliban kung gusto niyang mamatay ang lahat. Lumipat sina Calciner at Jinho sa isang liblib na lugar, at pinuri ni Calciner si Jinho dahil hindi siya tumakas, at binigyan siya ng dalawang pagpipilian. Kung isusuot ba niya ang magic restraining bracelet at sumunod sa kanya, o puputulan ang binti at dalhin sa kuta nila. Naramdaman ni Jinho ang malakas na mahika ni Calciner, at napagtanto niya na parang kaharap niya ang isang level 100 na ranker.
Iminungkahi ni Jinho ang ikatlong pagpipilian. Naililibing niya si Calciner sa lugar na ito. Nagalit si Calciner, at agad na umatake, pero nagawang mailihis ni Jinho ang kanyang mga pana. Naguguluhan si Calciner kung paano ito nagawa ng isang rookie na tulad ni Jinho. Ipinaliwanag ni Jinho na may mga bagay sa mundo na sumasalungat sa kanilang hinuhusgahan, at isa lamang siya sa mga bagay na iyon. Inamin ni Calciner ang kanyang pagkakamali, na pagtantong minamaliit niya ang isang taong nag-clear ng 1-star gate ng mag-isa. Inamin ni Calciner na naabot na ni Jinho ang level kung saan walang makakalaban sa kanya sa unang palapag, at kapag narating na niya ang ikalawang palapag, siguradong mabilis siyang makakapag-adapt. Napagtanto niya na si Jinho ay mas matalino kaysa sa una niyang naisip, at siya ay may potensyal na tumayo sa posisyon ng Nine Heavens. Nadama ni Calciner na nakakahiya, na ang isang mahusay na tao tulad ni Jinho ay mamamatay sa kanyang mga kamay, na inatake niya ito ng maraming arrow, at nahihirapang umiwas dito si Jinho. Napagtanto ni Jinho na kinokontrol ni Calciner ang mga arrow gamit ang kanyang mahika, na pinupuno rin ang lugar ng makakapal na layer ng kanyang mahika upang mapabagal ang kanyang paggalaw. Naisip ni Jinho na hindi siya pwedeng matamaan, kaya inactivate niya ang booster at sinira ang mga paparating na arrow. Nirespeto ni Calciner ang kakayahan ni Jinho, at nagpas siyang ipapakita niya ang lahat. Naramdaman ni Jinho ang pagbabago ng mahika ni Calciner na mula sa pagiging malakas patungo sa pagiging kalmado, at pagkatapos ay nagpakawala si Calciner ng arrow na sumira sa lugar kung saan nakatayo si Jinho. Gayunpaman, naramdaman ni Calciner ang malamig na mahika na nakapaligid sa kanya, nang inactivate ni Jinho ang kanyang Veil of Darkness. Nagulat si Calciner nang malaman na may dalawang katangian si Jinho, at nasaksihan ang pag-atake ni Jinho gamit ang Frozen ability. Ibinunyag ni Jinho na ayaw niya sanang gamitin ang kanyang Frost skill, ngunit wala siyang pagpipilian at nilayo na wala siyang iiwanang saksi na buhay. Sabik si Calciner na matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Jinho, at gumawa siya ng maraming arrow para tapusin ang laban. Nais din ni Jinho na tapusin ng mabilis ang labanan dahil labis niyang ginagamit ang kanyang kakayahan sa booster, na maaaring magpa-overhit sa kanyang utak, kaya nagpasya siyang pilitin ng close range na labanan upang patayin si Calciner. Sinugod ni Jinho si Calciner, at ito'y tumatawa, sa pag-aakalang sabik si Jinho sa kanyang kamatayan, pero nagulat siya nang mawala si Jinho at muling lumitaw sa likuran niya gamit ang Shadow Teleport. Nataman siya ni Jinho, pero pinilipit niya ang kanyang katawan upang maiwasan ang kritikal na pinsala at kinounter ito, at naitulak si Jinho pabalik. Nainis si Jinho sa regeneration effect ng isang fiend, nang makita niyang bumalik lang sa normal ang kamay ni Calciner. Upang maging isang fiend, ang tao ay kailangang uminom ng dugo ng demonyo, gayunpaman, mahirap para sa mga tao na kontrolin ang kapangyarihan ng demonyo, kaya karamihan sa mga tao ay naghalo ng tubig sa dugo bago ito inumin. Sa kabila nito, ang ilang mga tao ay umiinom ng dugo na hindi na nalinis para makakuha ng napakalaking kapangyarihan, at ang iilan na nakaligtas dito ay naging mga fiend na nakakuha ng access sa kapangyarihan ng demonyo.